Okay guys, so dito muna tayo sa ating LVD, no? So pag nakabit nyo na siya guys, ang unang-unang nyong gagawin is i-set up nyo yung LVD nyo. So tatlo yung gagawin yung setup dyan. Una, i-calibrate nyo siya. Pangalawa is i-set nyo yung low voltage disconnect point. At pangatlo is i-set nyo yung recovery voltage nya, no? Okay, so doon muna tayo sa pang-una, yung pagka-calibrate ng inyong LVD. So, at rest position guys, nakikita nyo, 26.5. At rest position, ito yung voltage reading na nakukuha ng inyong LVD sa voltage ng battery nyo. So, kung mali ito guys, kailangan yung i-correct siya, no? So, kukuha kayo ng multitester, itetest nyo yung battery nyo, at imamatch nyo yung voltage na nare-read ng multitester sa voltage ng inyong LVD. Ngayon, para i-modify naman, kung mali nga, imamatch nyo siya, para i-modify nyo to, is, pansinin nyo, may dalawang button sa ilalim. So, pipindutin nyo yung left button. I-hold nyo siya ng 3 seconds. Pagka-hold nyo ng 3 seconds, bibitawan nyo siya, at magbiblink na yung value na nakikita nyo dyan sa ating screen. Ngayon, pagka nag-blink siya, kailangan pindutin nyo yung left or right button para erase yung value niya or i-down siya. I-down yung value niya. So, ganito, no? So, left button, hold natin, 3 seconds, then bitaw. Magbiblink siya, pipindutin nyo yung left or right button para baguhin yung kanyang value. So, mabilis lang yan guys. Kasi pag naginto yung blink, hindi nyo na mamamodify siya. So, kailangan pagka-blink niya, pindot yung left or right button para i-correct natin yung inyong voltage value. Okay, after ng calibration ng inyong LVD, ang palawan yung gagawin is iset nyo na yung low voltage disconnect point niya. So, ibig sabihin, ito yung voltage kung saan magkakat yung LVD nyo ng power, no? Hindi na siya magsusupply ng power kung ano man yung inyong mga loads. Para i-set natin to guys is una, sige, para i-check nyo kung ano yung value na nakaset sa kanya before, pipindutin nyo lang yung left click ng mabilis lang, no? Isang beses lang. Yan. So, 25.8 yung value na nakaset sa kanya. So, actually, naset ko na siya guys, pero i-explain natin kung bakit 25.8. So, 25.8 kasi yung value niya, kasi for 24 volts na lithium ion phosphate, yung 25.8 is yun yung value na kung saan yung natitirang power sa battery is about 20% na lang. So, doon ko siya gustong i-cut. Ngayon, for the sake of this video, i-modify natin yung low voltage disconnect value natin, no, into other value. So, para gawin yan, guys, para ma-modify siya, pindutin nyo na dalawang beses at rest position, pipindutin natin ng dalawang beses yung ating left button. Yan. So, magbi-blink siya. Pag nag-blink siya, pindutin nyo kagad guys yung kung ano man yung button na gusto nyo i-set, no? So, yung left click is to raise the value and yung right is to decrease the value. Okay? So, ayan guys. So, pwede natin ilagay na 25.6. So, hintayin nyo lang mag-stable yung blink niya. Yan, 25. Ang setup niya na is 25.6 na siya. No? So, ngayon, ibabalik ko lang siya sa dati kasi 25.8 nga yung ating setup. Okay? So, para gawin ko yon, modify ko, double click ulit, and raise the value. Then, hintayin ko lang mawala yung blink. Yan, rest na siya. So, ito yung value natin sa ating low voltage disconnect point. Okay? Ngayon, ang uli nating isi-set is yung ating recovery voltage. So, ano ba yung recovery voltage? So, after ng disconnect niya, so wala nang power yung ating output kasi nga na disconnect na siya. So, ito yung voltage na kapag na-reach niya yon is magta-turn on ulit yung output power nyo. No? So, ang reference ng value ng ating recovery voltage is yung value nyo from low voltage disconnect point.
So, ang low voltage disconnect point natin is 25.8, no? Then, from that value, magpa-plus lang kayo ng certain value, no? Para yun ang gawin yung recovery voltage. So, sa akin, ang sinet natin is 26.0 yung aking recovery voltage. Ibig sabihin, pag na-reach na ng battery yung 26.0, turn on na naman ulit yung output natin na power. So, para ma-check nyo yung value ng recovery voltage is i-click nyo yung left or right button. So, yan, 0.2. So, ibig sabihin, 0.2, i-add nyo siya dun sa low voltage disconnect point nyo. So, 25.8 plus 0.2. So, ibig sabihin, it ends up na 26.0 ang inyong recovery voltage. So, ngayon, para i-modify siya, i-click nyo ng 2 beses yung right button naman. So, 2 beses, mag-blink yung point value. Pag nag-blink siya, guys, mabilis siya, di ba? Bumabalik siya. Pag nag-blink siya, kailangan i-modify nyo na siya. So, gawin natin ulit. Double click, blink na siya, modify nyo, ito, to raise the value. Ayan, 0.4. So, pag ginawa na naman natin 0.4 yan, guys. So, 0.4 na yung value. Ibig sabihin yan, ang recovery voltage nyo is 0.4 plus 25.8. Ibig sabihin, ang recovery voltage is 26.2. So, ngayon, ibabalik ko siya sa dating value niya, no, na sinet ko, which is 26.0. Double click, and reduce the value. So, hintayin nyo lang mawala yung blink ng point, and set na yan. Okay guys, so ngayong na-set up na natin yung ating LVD. So, nakalibrate na natin siya, and na-set up na natin yung kanyang parameters. So, good to use na tong ating LVD module. No, napaka-importante na tama yung setup niya bago nyo siya gamitin. Kasi, pag mali yung setup niya, wala ring silbi yung naglagay kayo ng LVD. So, ano ba ang pinoprotektahan natin dito? Siyempre, yung ating battery. Kasi kung mali yung setup niya and na-over-discharge yung battery nyo dahil sa setup niya, magkakaroon ng ating battery ng permanent physical damage sa loob niya, syempre. So, hindi nyo siya makikita. So, nasa loob siya. Pag nagkaroon siya ng permanent physical damage, is bababa yung storing or storage capacity ng inyong battery. So, importante na alam nyo, kabisado nyo, or alam nyo yung datasheet ng inyong battery.